Huminto si Celeste Celi Reyes sa tapat ng malaking gate na gawa sa wrought iron. Nakatatak ang pangalang talyer ng puso ni Rafa sa lumang sulat kamay. Nag-atubili siya. Hindi ito ang karaniwan niyang puntahan. Ang karaniwan niyang mundo ay puno ng ingay ng makina ng jeepney, amoy ng grasa, at mga mukha ng mga drivers na kanyang ama, si Mang Oscar, ang naging bayani. Dito, mukhang ibang klase ang mga makinang kanilang inaayos. At ibang klase rin ang mga taong haharapin niya. Nakasuot siya ng lumang kulay abong jumpsuit. May ilang mantsa ng langis na tanda ng mahaba at masipag na araw sa kanilang munting garahe. Ang buhok niya ay nakatali ng mahigpit at ang kanyang mukha ay halos hindi makita sa ilalim ng suot na baseball cap. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, nagtatago ang mga matang matalim, matatalino, at may bahid ng pagod na pilit niyang itinatago. Huminga siya ng malalim, pinilit na palakasin ang loob para ito kay Papa. Para ito sa kanilang talyer. Bumukas ang gate at agad siyang sinalubong ng nakakabinging ingay ng mga makinang gumagawa ng amoy ng sariwang pintura at ng alingaw-ngaw ng mga martilyo. Makintab ang sahig ng talyer, masisigla ang kulay ng mga gamit at maayos ang pagkakaayos ng mga tools sa bawat workstation. Sa sulok nakatayo ang isang hilera ng mga klasikong sasakyan. Isang Ford Mustang, isang Chevrolet Corvette, at kung ano-ano pa, pawang pinakamamahaling sasakyan. Hindi siya sanay sa ganitong karangyaan. Anong kailangan mo, Miss? Isang matipunong lalaki na may mamantikang mukha ang lumapit. Nakakunot ang noo. Si Benjo Boy de Castro, ang master mechanic ng talyer ng puso ni Rafa. Ayon sa nabasa niya, kinakabahan si Celi. Pero pilit siyang ngumiti. Magandang umaga po, sir. May kukunin lang po sana akong piyesa. Tinawagan na po namin kahapon. Nagtaas ng kilay si Boy. Sinuri siya mula ulo hanggang paa. Piyesa? Ikaw? Sino ka ba? Aba, mukhang naligaw ka ata, Hija. Dito, hindi kami nagbebenta ng piyesa sa kung sino-sino lang at lalo na sa babae. Naramdaman ni Celi ang init ng dugo sa kanyang pisngi. Hindi ito ang unang beses na nakarinig siya ng ganoong klaseng pahayag. Ilang beses na? 1,000? 2,000? Sa tuwing may kailangan silang piyesa, sa tuwing susubukan niyang maghanap ng supplier, laging may ganitong salita. Pero ngayon, mas matindi ang pagkasawa niya sa mga salitang iyon. Ako po si Celeste Reyes. Anak po ako ni Mang Oscar Reyes ng talyer ni Oscar. Tinawagan na po namin ang opisina ninyo kahapon at kinumpirma nila na mayroon kayong part na kailangan namin para po sa 1960s na Ford F-100 truck na pangiwi si Boy. Talyer ni Oscar? Aba, kilala ko ang tatay mo. Ang sikat na jeepney whisperer na iyon, di ba? Ngunit, Hija, ang paggawa ng jeepney ay malayo sa pag-aayos ng mga klasikong sasakyan. Ibang level yan. At lalong iba, kung babae ang gagawa, may sarkastikong ngiti sa kanyang labi. Nanginginig ang kamay ni Celi, ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang boses. Sir, ang mekanika ay mekanika. Hindi po namimili ng kasarian ng makina. At hindi po ba ang talyer ng puso ni Rafa ay kilala sa pagiging bukas sa lahat ng uri ng sasakyan? Nagsimulang magtawanan ang ilang mekanikong nakarinig ng usapan nila. Naramdaman ni Celi ang libo-libong tinik na tumutusok sa kanyang balat. Hindi ang pagtawa ang masakit, kundi ang pagdududa, ang pakiramdam na kahit anong gawin niya, hinding-hindi siya magiging sapat sa mata ng mga lalaking ito. Napayuko siya ng bahagya. Pilit na pinipigilan ang luha na umakyat sa kanyang mata. Ano bang nangyayari dito, Boy? Isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong talyer, malalim at may awtoridad. Napatingin si Celi sa pinanggalingan ng boses.
Nakatayo sa pintuan ng opisina ang isang matangkad at matipunong lalaki. Nakasuot siya ng puting polo shirt, nakatupi ang manggas sa siko, at ang kanyang mga braso ay may matitipunong kalamnan. Si Don Rafael Rafa Antonio, ang may-ari ng talyer. Ang kanyang mukha ay matikas, ngunit ang mga mata niya ay may lamig na tila nagtatago ng isang malalim na lihim. Lumapit si Boy, mabilis na nagzumbong. Sir Rafa, ito po kasing si Aling Celeste. Celeste Reyes po. Mariing pagtatama ni Selly kahit nanginginig ang mga labi niya. Si Celeste Reyes po, anak ng taga-jeepney. Naghahanap po ng piyesa. Mukhang naligaw po ata sa talyer natin. Sinipat ni Rafa si Selly. Ang kanyang tingin ay mas matalim, mas nakakapanindig balahibo kaysa kay Boy. Wala itong pagmamayabang, ngunit may malinaw na pagdududa. Isang tingin na nagpapahiwatig ng, "Ano ang ginagawa mo dito, babae?" Don Rafa. Simula ni Selly, pilit na nagpakatatag. "May order po kami para sa isang piyesa ng Ford F-100. Kinumpirma po iyon ng staff ninyo kahapon." Hindi sumagot si Rafa. Sa halip, lumakad siya patungo sa isang sulok ng talyer na may malaking telang nakabalot sa isang sasakyan. Isang malaking, nakakabahalang hugis. "Alam mo, Miss Reyes," aniya, nang hindi man lang lumilingon, "masyado kayong matapang. Karamihan sa mga babae na dumarating dito, umiiyak lang kapag hindi nila maintindihan ang mga salitang teknikal. O kaya naman, ay nagrereklamo sa amoy ng grasa." Hindi nagsalita si Chelly. Pinatungan niya ang panyong nakatali sa kanyang kamay. "Pero, since nandito ka na, at dahil anak ka ng sikat na Mang Oscar," nagbuntong hininga si Rafa, parang pinipilit lang maging magalang. "Siguro, may mas malaki akong hamon para sa'yo." Lumapit si Rafa sa balot na sasakyan at marahan itong inalis. Bumungad sa kanila ang isang lumang Porsche 911 Targa, kulay itim, ngunit nababalutan ng alikabok at kalawang. Ang mga gulong ay flat, ang pintura ay nagbabakbak, at ang interior ay puno ng alikabok. Sa kabila ng pagkaluma, may kakaibang dignidad pa rin ito, isang tahimik na karangyaan na hindi nabura ng panahon. "Ito," sabi ni Rafa. Ang boses niya ay may bahid ng kalungkutan. "Ang Porsche 911 Targa ng ama ko. Mahalaga ito sa akin. Pero 5 taon na, wala pa ring mekaniko ang nakapagpatakbo dito. Sinubukan na ng pinakamagagaling dito sa Maynila. Pero sumuko sila." Tumalikod siya at tumingin kay Selly. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. "Nasa garahe lang yan. Nakatago. Parang isang masamang panaginip. Kung totoo ngang may magic ang mga Reyes, Miss Reyes, subukan mong buhayin ang makinang iyan. Patunayan mong mali ako. Patunayan mong kaya ng isang babae ang ginagawa naming mga lalaki." Naramdaman ni Selly ang bigat ng hamon. Ang Porsche na iyon ay hindi lang sasakyan. Ito ay isang testamento sa pagkalugi, sa mga pangarap na nawasak, at sa pananaw ni Rafa, isa rin itong testamento sa kakulangan ng mga babae. Ang pressure ay biglang dumami ng doble. Hindi lang ang paghahanap buhay ng pamilya niya ang nakasalalay, kundi pati na rin ang dangal niya. Ang dangal ng mga babaeng mekaniko. At ang di nakikitang pamana ng kanyang ama. "Ano, Miss Reyes?" hamon ni Rafa. Ang isang sulok ng kanyang labi ay nakangiti ng mapanukso. "Kakayanin mo ba? O baka mas gusto mo na lang bumalik sa pag-aayos ng jeepney?" Naglakad si Selly palapit sa Porsche. Hinaplos ang malamig at maalikabok na hood. Sa isip niya, narinig niya ang boses ng kanyang ama. "Selly, ang makina ay parang tao. Kailangan mo itong pakinggan, intindihin. Hindi lang dapat kamay ang gumagalaw, kundi pati puso." Tumingala si Selly. Sinalubong ang mapanuyang tingin ni Rafa. Ang kanyang panginginig ay nawala. Napalitan ng isang mainit na determinasyon. Hindi siya susuko.
Hindi niya hahayaang maliitin ang kanyang kakayahan at lalong hindi niya hahayaang maliitin ang pamana ng kanyang ama. Okay po, Sir Rafa, sagot ni Sally. Ang kanyang boses ay matatag, walang bahid ng takot. Tatanggapin ko ang hamon ninyo, nagulat si Rafa. Hindi niya inasahan ang ganoong sagot. Bibigyan ko po kayo ng 1 linggo? Patuloy ni Sally. Bawat salita ay may bigat. Kung hindi ko po mapatakbo ang Porsche na ito, hindi ko na po kukulitin ang talyer ninyo para sa mga pyesa. At aaminin ko sa inyong lahat na wala nga pong alam ang babae sa makina. Ang mga mekaniko ay nagbubulungan. Kahit si Boy ay nagulat. Ngumiti si Rafa, isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Kinukuha niya ang susi mula sa kanyang bulsa, isang lumang susi na may kakaibang disenyo. Kung kaya mo, subukan mo. Ibinato ni Rafa ang susi patungo kay Sally. Mabilis na sinalo ni Sally ang susi. Naramdaman niya ang lamig ng metal sa kanyang palad. Humigpit ang kapit niya. Sa labas, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Ngunit sa loob, may isang maliit na tinig ang bumubulong. Nagtatanong kung kaya nga ba niya talagang pasanin ang bigat ng hamong ito. Ang Porsche ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay isang halimaw na nagkukubli ng mga sikreto. At ngayon, siya ang nakakadena rito. Nakangiti si Boy De Castro habang naglalakad palayo. Nakikipagpalitan ng tingin sa mga kasamahan niyang mekaniko. Ang pagtanggap ni Sally sa hamon ni Don Rafa ay nagbigay sa kanila ng bagong aliw. Para sa kanila, isa lang itong palabas. Isang pagsubok na tiyak na babagsak ang babae. Ngunit sa puso ni Sally, walang lugar para sa pag-aalinlangan. Ang susi sa kanyang kamay ay hindi lang susi ng sasakyan, kundi susi sa kanyang kinabukasan at sa dangal ng kanyang ama. Nilapitan niya ang Porsche, lumang-luma na ito. Halos nababalutan na ng sapot at makapal na alikabok, pero ang mga linya nito ay nanatiling matikas. Isang klasikong ganda na hindi kayang burahin ng panahon. Hinaplos niya ang hood, naramdaman ang lamig ng metal. Sa ilalim ng kapal ng alikabok, may mga gasgas na kakaiba. Hindi ito ordinaryong kalawang o pagkasira. May pilit na sinirang bahagi. At may bahid ng pagkadiskubre. Sinimulan ni Sally ang kanyang trabaho. Kinuha niya ang kanyang tools kit na laging dala. Hindi ito kasing moderno ng mga kagamitan sa talyer ng puso ni Rafa. Ngunit bawat isa ay personal na pinili at pinagyaman ni Mang Oscar. Bawat martilyo, bawat wrench, bawat screwdriver ay may kwento. Unang-una, sinimulan niyang alisin ang mga takip ng makina. Ang amoy ng langis at gasolina ay hindi bago sa kanya. Ngunit dito, may halong amoy ng kalumaan at pagkakakulong. Tiniyak niya na walang parte na basta-basta lang inalis o pinilit. Ang bawat tornilyo ay dapat mahusay na tanggalin. Habang nagtatrabaho, narinig niya ang tawanan mula sa likuran. Si Boy De Castro at ang kanyang mga alagad nagpapahinga sa tanghalian. Ramdam ni Sally ang kanilang mga tingin. Ang kanilang mga bulong, nagkukunwari siyang bingi. "Hoy, Miss Mechanic!" Sigaw ni Boy. Nakangiti. "Sigurado ka bang alam mo ang ginagawa mo? Baka imbes na ayusin mo yan, lalo mong sirain." Hindi siya kumibo. Nagpatuloy siya sa pag-inspeksyon. Sa ilalim ng makina, sa bandang ilalim ng chassis. Nakita niya ang ilang kakaibang marka. Mga gasgas na parang sinadyang iladlad. At isang maliit na crack sa isang selyo na parang sinadyang gawin. Parang may pumilit na buksan ito gamit ang maling kasangkapan o sinadyang pasukin. Ang hina naman ng babae. Narinig niyang muling sabi ni Boy, ngunit mas malapit na ngayon. Napansin niya ang anino ni Boy sa kanyang likuran. "Aabutin ka ng siyam-siyam diyan, miss. Gusto mo bang turuan kita kung paano maglinis ng makina ng tama?" Dahan-dahang tumayo si Sally, pinunasan ang kanyang kamay sa basahan. Tumingin siya kay Boy, diretso sa mga mata nito. "Alam ko po ang ginagawa ko, sir." Kalmado niyang sagot.
ngunit may lamig sa kanyang boses. Ang kailangan ko lang po ay tahimik na lugar para makapag-concentrate. Umungol si Boy, parang asong tinawag. Aba, may arte pa pala. Gusto mong tahimik? Dito sa talyer, laging maingay, miss. Dapat sanay ka. O baka naman hindi ka sanay sa gawaing lalaki? Bago pa siya makasagot, may isang malakas na tunog. Isang balde ng ginamit na langis ang aksidenteng natapon malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Umagos ang maitim na likido papalapit sa kanyang mga gamit. Ay, pasensya na, miss. Kunwaring sinsero si Boy, ngunit may ngisi sa kanyang labi. Mukhang madulas. Sana hindi na dumihan ang mga gamit mo. Nagtiim ang bagang ni Selly. Ang kanyang puso ay kumukulo sa galit. Alam niyang sinadya ito, ngunit pinilit niyang kalmahin ang sarili. Ito ang gusto nila. Gusto nilang makita siyang sumuko na magreklamo. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahan na iyon. Okay lang po. Sagot niya, kinuha ang basahan at sinimulang punasan ang mga gamit niya bago pa man abutin ng langis. Salamat po sa paalala. Mas mag-iingat po ako sa susunod. Hindi makapaniwala si Boy sa kanyang kalmado. Inasahan niya ang pagsigaw, ang pagrereklamo. Napailing na lang siya at bumalik sa kanyang upuan. Mula sa opisina sa taas, tahimik na pinapanood ni Rafa ang lahat. Hindi niya napansin ang pagtapon ni Boy ng langis. Ngunit nakita niya ang ekspresyon ng mukha ni Selly nang mangyari ito. Nakita niya ang determinasyon nito sa kabila ng pagkayamot. May kakaiba sa babaeng ito. Karamihan ay aalis na at magrereklamo. Ngunit siya, nagpatuloy lang. Bumalik si Selly sa pagtatrabaho. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa Porsche. Bawat tornilyo, bawat kable, bawat maliit na bahagi ay kanyang sinuri. Nagsimula siyang tukuyin ang mga pangunahing problema. Ang engine ay hindi nagre-respond. Ang sistema ng gasolina ay barado. At ang electrical system ay may short circuit. Hindi ito madali. Maraming parte ang kinakalawang at ang ibang bahagi ay sadyang mahirap abutin. Nakaramdam siya ng init sa kanyang noo. Dumadaloy ang pawis sa kanyang sentido. Ngunit bawat pagtuklas ng problema ay nagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa. Gaano katagal bago ka susuko, Ginang? Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Rafa. Nakatayo siya sa kanyang likuran, nakapamulsa, at may seryosong tingin sa kanyang mga mata. Walang sarkasmo, ngunit may pagdududa. Hindi po ako susuko, Sir Rafa. Sagot ni Selly, nang hindi lumilingon. Kahit anong mangyari. Narinig ni Rafa ang katatagan sa boses niya. Hindi ito biro. Nagulat siya sa nakita. Ang babaeng ito ay seryoso. Napansin niya ang paraan ng paghawak ni Selly sa tools. Ang paraan ng pagtingin niya sa makina. May kakaibang kaalaman doon. Isang intuition na hindi basta-basta natututunan. Maraming eksperto na ang sumuko sa sasakyang iyan, Miss Reyes. Sabi ni Rafa. Sinubukan pa ring magpasiya kung ang babaeng ito ay matapang lang o talagang may kakayahan. Hindi ito ordinaryong sirang sasakyan. Hindi rin naman po ako ordinaryong mekaniko, sir. Mabilis na sagot ni Selly. Sa wakas ay lumingon na. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Nagpapahiwatig na hindi siya magpapatalo. At alam ko po na may kakaiba sa sasakyang ito. Hindi lang ito basta nasira. Hindi umimik si Rafa. Nagtataka siya. Nagpatuloy si Selly sa pagtatrabaho. Binaliwala ang presensya ni Rafa sa likuran niya. Nais niyang tapusin ang pag-inspeksyon ng buong makina bago siya magpasya. Sa ilalim ng makina, sa bandang fuel injection system, doon niya nakita ang pinakamalaking pagkakaiba. Ang isang maliit na tube na dapat ay nakasara ng mahigpit ay bahagyang nakabukas na tila sinadyang gawin. Ang iba pang bahagi ay may mga gasgas na indikasyon ng puwersahang pagtanggal. Nagsimulang kumabog ng malakas ang puso ni Selly. Hindi ito aksidente. Ito ay sinadya.
May nanira sa Porsche na ito. Ngunit sino? At bakit? Sinundan niya ang bawat linya, bawat kable. Sa isang bahagi ng wiring harness na karaniwang mahirap abutin at tago, nakita niya ang isang bahagi na sadyang naputol, hindi ito sanhi ng kalumaan o normal na paggamit. Ito ay isang malalim, malinis na hiwa na tila ginamitan ng isang matalim na kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ni Sally. Hindi ito gawa ng simpleng pagkasira. Ang lalim at ang pagkakasunog ng dulo ng kable ay nagpahiwatig ng intensyonal na pagkasira. Walang mekaniko ang basta-basta magpuputol ng kable sa ganoong paraan. Ito ay gawa ng tao. May sumira sa makinang ito. May nanggulo. Isang matinding bugso ng galit ang naramdaman ni Sally. Hindi ito patas. Hindi lang niya aayusin ang isang sirang kotse, kundi isa itong kotse na sinira. Lalo niyang naintindihan ang bigat ng hamon ni Rafa. Hindi ito simpleng pagsubok sa kanyang kakayahan, kundi pagsubok sa kanyang pagiging tiktik at paghahanap ng katotohanan. May problema ba, Miss Reyes? Tanong ni Rafa. Ang kanyang boses ay mas malapit na ngayon. Hindi niya inasahan ang biglang pagtigil ni Sally. Napatingin si Sally kay Rafa. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata nito. Ang pag-asa na sana'y sumuko na siya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tanging determinasyon. Hindi po problema, Sir Rafa. Sagot ni Sally. Mariin ang bawat salita. Ito po ay isang misteryo. At malulutas ko po ito. Umiling si Rafa. Misteryo? Hindi kailangan ng Porsche ko ng misteryo. Kailangan ko ng mekaniko. Ng isang tunay na mekaniko. Sa isang iglap, na puno ng init ang dibdib ni Sally. Tumayo siya, hinarap si Rafa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit kung hindi po ako tunay na mekaniko. Sir, panimula niya, ang kanyang boses ay nagbabanta. Bakit po ako inihaharap ninyo sa hamong ito? Bakit po hindi ninyo na lang ipagawa sa mga tunay na mekaniko ninyo na sumuko na? Nagulat si Rafa sa kanyang pagiging matapang. Hindi niya inasahan ang ganitong sagot mula sa isang babae na mukhang simple lang. Dahil sinabi mo na kaya mo, sagot ni Rafa. May hamon sa kanyang boses. At dahil gusto kong makita kung gaano katagal bago ka bumalik sa iyong lugar, napangisi si Sally. Isang ngiting punong-puno ng paghamon. Ang lugar ko po, sir, ay kung saan ko ilagay ang sarili ko. At sa ngayon, ang lugar ko po ay sa harap ng makinang ito at aayusin ko po ito. Kahit ayaw ninyo. Nagkatinginan sila. Isang matinding tensyon ang namuo sa pagitan nila. Ang pagkapuot ni Rafa sa babae at ang determinasyon ni Sally na patunayan ang kanyang halaga. Nagsalita si Boy De Castro mula sa malayo. Aba, nagpapataasan na ng ihi ang dalawa. Sabi ko na nga ba, walang magandang maidudulot ang babae sa talyer. Hindi pinansin ni Sally at Rafa ang mga salita ni Boy. Ang kanilang tingin ay nakatuon sa isa't isa. Tila nagbabasa ng isip ng kalaban. Dahan-dahan, yumuko si Sally pabalik sa makina. Ngunit bago pa man niya muling hawakan ang tools, isang bagay ang nahulog mula sa bahagi ng fuel injection system na kanyang kinakapa. Isang maliit, makintab na metal na parang isang maliit na medalya. Pulutin niya ito. Hindi ito medalya. Ito ay isang maliit na piraso ng metal, may sukat na halos kasing laki ng kuko ng kanyang hinlalaki. Sa isang bahagi nito, nakaukit ang isang pamilyar na simbolo. Isang spiral na mayroong 3 bilog sa gitna, ang signature mark ni Mang Oscar na inukit niya sa bawat engine na kanyang naayos. Isang simbolo na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging masinop at ang kanyang pagmamahal sa kanyang trabaho. Ang simbolo na iyon ay halos kapareho ng nakaukit sa tools kit na dala niya. Ngunit sa ilalim ng spiral, mayroon pang isang titik na nakaukit. Isang malaking, matulis na letrang T. Nanlaki ang mga mata ni Sally.
Nanginginig ang kanyang kamay. Ang T na iyon ay hindi parte ng signature ng kanyang ama. Hindi ito ang sulat kamay niya. Sino ang naglagay niyan? At bakit may kasama itong pirma ng kanyang ama? Biglang bumalik sa isip niya ang isang lumang kwento mula sa kanyang ama. Isang kwento tungkol sa isang pagkakataon na sinubukang siraan ang kanyang reputasyon. Isang beses na may nag-infiltrate sa kanyang talyer at sinira ang mga kotse na kanyang inaayos. Naaalala niya ang galit at pagkadismaya ng kanyang ama. Ngayon, parang may nagkokonekta sa kasalukuyan at nakaraan. Naramdaman ni Sally ang lamig na bumalot sa kanyang katawan. Hindi ito simpleng pagkasira. Ito ay mas malalim. Ito ay isang bagay na konektado sa kanyang ama. Nagtaas siya ng tingin, muling tumingin sa mata ni Rafa. Ngayon, sa halip na galit, ay takot ang nasa mga mata niya. Takot sa mga posibleng koneksyon. Sir Rafa, sabi ni Sally, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ipinakita niya ang maliit na piraso ng metal. Ano po ito? Bumagsak ang panga ni Rafa nang makita ang simbolo. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagdududa tungo sa matinding pagkagulat at pagkabahala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng multo. Isang anino ng matinding sakit at puot ang bumalot sa kanyang mukha. Hindi niya sinagot ang tanong ni Sally. Sa halip, kinuha niya ang piraso ng metal mula sa kamay ni Sally. Hinawakan ito ng mahigpit, na tila ito ay isang nakakapasong uling. Ang kanyang tingin ay matalim, at parang may nakita si Sally na isang napakalalim na sugat sa kanyang mga mata. Sino ang T? Bakit alam ni Rafa ang simbolo na ito? Napakabilis ng pagtibok ng puso ni Don Rafael Rafa Antonio. Ang maliit na piraso ng metal na may nakaukit na spiral at letrang T ay nagbabaga sa kanyang kamay. Ang init nito ay hindi dahil sa temperatura, kundi sa galit at bighati na biglang bumalik. Ang spiral iyon ang trademark ng sikat na Mang Oscar, ngunit ang letrang T iyan ang nagpasabog ng lahat. Ang letrang T ay naghatid sa kanya pabalik sa isang masakit na nakaraan. Parang may pumilipit sa kanyang bituka, isang kirot na matagal na niyang inakala na naghilom na. Ang huling beses na nakita niya ang letrang iyon ay sa isang lumang dokumento na nagpapatunay ng isang pagtataksil na nagwasak sa kanyang tiwala sa mga tao, lalo na sa mga kababaihan. Mabilis siyang tumalikod mula kay Sally. Nakitang-kita ang pagtataka sa mga mata nito. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang huminga. Hindi niya kayang harapin ang mga tanong ni Sally sa mga oras na ito. Ang pagkakita sa tina iyon ay parang sariwang pagdugo sa isang lumang sugat. Sir Rafa, rinig niyang tawag ni Sally. Ngunit nagpatuloy lang siya sa paglalakad, diretso sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto ng marahan, ngunit may bigat. Bumagsak siya sa kanyang upuan. Hinawakan ng mahigpit ang maliit na metal, ang tina iyon. Ang nagbigay buhay sa lahat ng kanyang bangungot. Tessa, bumalik sa kanyang alaala ang araw na iyon. Isang araw na dapat ay puno ng kagalakan, ngunit nagtapos sa matinding sakit. Si Tessa Valderrama, ang kanyang dating kasintahan, ang babaeng minahal niya ng buong puso, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buong buo. Nasiyahan siyang balikan ang mga araw na kasama niya si Tessa. Ang kanyang matamis na ngiti, ang kanyang mga mata na laging puno ng buhay, ang kanyang matikas na pagkatao. Ang lahat ng iyon ay nagmistulang abo. Rafa, hindi ito ang buhay na gusto ko. Hindi ako para sa mundong ito ng grasa at makina. At lalong hindi ako para sa isang lalaking tulad mo na nakakulong sa nakaraan ng kanyang pamilya. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang matalim na salita ni Tessa. Ang pagtalikod nito. Ang pag-alis nito nang walang pagtingin sa likod. Ang pakiramdam ng pagkabigo, hindi lang sa pag-ibig kundi pati na rin sa sarili. Hindi niya maintindihan noon kung bakit, kung ano ang nagawa niyang mali. Ngunit pagkatapos, unti-unti niyang natuklasan ang katotohanan. Ang Porsche,
ang Porsche ng kanyang ama. Simbolo iyon ng kanilang pamilya, ng kanilang legacy sa industriya. Ang huling regalong iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw. At iyon din ang naging ugat ng kanyang pagkabigo. Naalala niya ang araw na huling pinatakbo ang Porsche. Nag-away sila ni Tessa. Isang malaking gulo na nagtapos sa pag-alis ni Tessa. At kinabukasan, hindi na umandar ang Porsche. Sinubukan niyang ipaayos sa lahat ng pinakamagaling na mekaniko, ngunit lahat ay sumuko. Walang makitang malinaw na problema, o kung mayroon man, ay napakakomplikado. Naghinala siya noon na si Tessa ang may gawa, ngunit walang siyang matibay na ebidensya. Isa lamang itong malalim na hinala na kinain ng kanyang kaluluwa at ngayon, ang maliit na piraso ng metal na may T ay nagpapahiwatig na tama siya. Ngunit bakit may kasama itong marka ni Mang Oscar, ang ama ni Selly? Hindi ito nagustuhan ni Rafa. Napalingon siya sa bintana. Nakita niya si Selly na nagtatrabaho pa rin sa Porsche. Hindi siya sumuko. Kahit na sinadya siyang sirain ni Boy sa pamamagitan ng pagtapon ng langis. Nagpatuloy lang siya. May kakaiba sa babaeng ito. May katatagan na hindi niya nakita sa iba. Simula nang dumating si Selly, hindi na siya mapakali. Masyado itong matapang, masyadong matalino, masyadong may kakayahan para sa isang babae. At iyon ang nagpapalala ng kanyang mga takot. Ang takot na muling magtiwala, ang takot na muling masaktan. Kailangan niyang malaman kung ano ang ginagawa ni Selly. Lihim siyang lumabas ng opisina, lumakad sa pasilyo na may direktang tanaw sa kinaroroonan ng Porsche. Pinanood niya si Selly. Bawat galaw ni Selly ay puno ng kaalaman at katiyakan. Hindi ito yung tipo ng babae na nagpapanggap lang na mekaniko. Bawat tornilyo na kanyang hinawakan, bawat kable na kanyang sinuri ay tila may koneksyon sa kanya. May kakaibang koneksyon na tila ba ay nakikipag-usap siya sa makina mismo. Ang kanyang mga kamay ay mabilis, ngunit masinop. Ang kanyang mga mata ay matalas. Tila may X-ray vision na nakakakita sa pinakaloob ng makina. Napanood niya kung paano hinawakan ni Selly ang isang bahagi ng transmission. Narinig niya ang mahinang bulong ni Selly sa sarili. Hindi ito teknikal na salita, kundi parang pagkausap sa isang kaibigan. Anong problema mo, kaibigan? Bakit ka ayaw umandar? Napakagatlabi si Rafa. Kahit na sinusubukan niyang maging objective, hindi niya maiwasang mamangha. May kakaiba sa babaeng ito na hindi niya maintindihan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-atubili si Rafa bago sagutin. Hello? Rafa. Isang tinig mula sa kabilang linya. Malalim, matamis, ngunit may bahid ng pagbabanta. Isang tinig na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Tessa, nanlaki ang mga mata ni Rafa. Hindi siya makapaniwala. Bakit siya tumatawag? Kumusta na ang Porsche mo, mahal ko? Tanong ni Tessa. May sarkasmo sa kanyang boses. Umuusad na ba ang pag-aayos? O hanggang ngayon, nakakulong pa rin sa mga alaala ng nakaraan? Hindi makapagsalita si Rafa. Ang kanyang puso ay kumalabog. Naramdaman niya ang galit na kumulo sa kanyang dibdib. Ang babaeng ito, ang babaeng sumira sa kanya. Nabalitaan ko, patuloy ni Tessa, may bagong mekaniko ka raw. Isang babae? Aba Rafa, hindi ka pa rin nagbabago. Masyado kang mapaniwalain. May bahid ng pagtawa sa kanyang boses. Doon na napuno si Rafa. Mabilis niyang pinutol ang tawag. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa siya bumalik? Bumalik siya sa kanyang opisina, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang maging matatag. Kung bumalik si Tessa, ibig sabihin ay mayroon itong balak at hindi niya hahayaang sirain muli ang buhay niya at ang kanyang negosyo. Narinig niya ang malakas na pagtawa ni Boy sa labas. Lumabas si Rafa at naglakad palapit sa mga mekaniko. Ang hina talaga ng babae.
Narinig niyang sabi ni Boy sa isang kasamahan. Kanina, muntik nang sumuko. Nag-iiyak na nga yata eh. Kung hindi pa natin tinulungan, baka nagpalamon na sa dilim ng makina. Mas bagay pa rin sila sa kusina, di ba? Nagpanting ang tenga ni Rafa. Nakita niya ang tingin ni Boy na nakatuon kay Selly na abala pa rin sa Porsche. Ngunit may kakaiba sa mga salita ni Boy. Ang pagtataka sa tono niya na para bang nagulat siya sa katatagan ni Selly. Hindi rin ito ang unang beses na narinig niya si Boy na nagsasalita ng masama tungkol sa mga babae. Ngunit ngayon, mas naramdaman niya ang pagkainis at ang pagdududa. Bigla niyang naalala ang ilang insidente noon. Mga nawawalang tools, mga maliit na pagkasira sa mga sasakyan na inaayos, na noon ay ipinagwawalang bahala lang niya. Sino ang responsable sa mga iyon? Laging may dahilan si Boy noon. Ngayon, iba na ang pakiramdam niya. Nagpatuloy si Rafa sa paglalakad, diretso sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang lumang album ng litrato. Binuksan niya ito sa isang pahina na may litrato nilang tatlo. Siya, si Tessa, at ang Porsche. Noong araw na iyon, masaya silang lahat. Ngayon, isa na lang itong masakit na alaala. Ang ngiti ni Tessa ay mapanlin lang na ngayon. Ito ang Porsche bago ito masira. Walang bakas ng kalawang, makintab ang pintura, at puno ng buhay. Ngayon, isang kaluluwang nababalutan ng alikabok at lihim. Biglang may nahulog mula sa pagitan ng mga pahina ng album. Isang lumang sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Nakasulat lang sa harap, Don Rafael Antonio. Nag-atubili si Rafa. Ngunit binuksan niya ang sobre. Sa loob, isang papel na nakatiklop. Binuksan niya ito at isang maikling mensahe ang nakasulat sa hindi pamilyar na sulat kamay. Ang katotohanan ay may sariling oras. Bantayan mo ang puso mo. Walang pangalan, walang petsa. Sino ang nagpadala nito? Ano ang ibig sabihin? Ang kanyang puso ay bumigat, ang nakaraan ay tila unti-unting lumulutang paitaas. At si Selly, sa kanyang pagiging misteryoso at matalino, ay tila isang susi sa paglutas ng lahat ng ito. Nanatili sa kamay ni Selly ang maliit na piraso ng metal na may nakaukit na spiral at ang misteryosong letrang T. Bago pa man siya makapagtanong, mabilis na kinuha iyon ni Rafa. Ang kanyang mukha ay nagbago ng kulay, tila nakakita ng kaluluwa. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang opisina. Iniwan si Selly na nagtataka at naguguluhan. Anong ibig sabihin niyon? Bulong ni Selly sa sarili. Bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Sir Rafa? At ang letrang T, bakit may kasama itong marka ng kanyang ama? Ang mga tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang pagkabigla sa mukha ni Rafa. Alam niya na ang piraso ng metal na iyon ay hindi basta-basta. Ito ay susi sa isang mas malaking misteryo. Bumalik si Selly sa Porsche. Kung may koneksyon ang T na iyon sa ama niya, kailangan niyang malaman. Dahan-dahan niyang sinuri ang bawat bahagi ng makina, bawat sulok, bawat pyesa. Naging mas pino ang kanyang obserbasyon, mas detalyado ang kanyang paghahanap. Naalala niya ang mga lumang kwaderno ng kanyang ama na puno ng mga drawing, diagram, at mga tala tungkol sa iba't ibang uri ng makina at ang mga kakaibang problema ng mga ito. May isang partikular na seksyon doon na nakatuon sa mga hindi maipaliwanag na sira kung saan isinulat ni Mang Oscar ang tungkol sa mga kaso na tila sinadya ang pagkasira, hindi lamang dahil sa kalumaan. Kinuha ni Selly ang kanyang lumang kwaderno mula sa kanyang bag, isang kwadernong puno ng mga tala at sketch ng kanyang ama. Sa isang pahina, nakita niya ang isang sketch ng isang kakaibang mekanismo ng sabotahe na halos hindi makita ng mata. Tinawag niya itong ghost damage. Tiningnan niya ang drawing at pagkatapos ay tiningnan niya ang bahagi ng fuel injection system ng Porsche. Nakita niya ang pagkakatulad.
Ang paraan ng pagkakabukas ng tube, ang maliit na gasgas sa selyo ito ay eksaktong kapareho ng inilarawan ng kanyang ama sa kanyang kwaderno. Ito ay isang uri ng sabotahe na tila designed to fail later, hindi agad-agad. Ito ay gawa ng isang taong may sapat na kaalaman sa makina, ngunit may masamang intensyon. Hindi lang ito ordinaryong sira. Bulong niya, sinadya ito. At matagal na itong pinagplanuhan. Habang nagtatrabaho siya, muling narinig ni Selly ang ingay mula sa kanyang likuran. Si Boy De Castro. Hindi na lang basta-basta ang pang-aasar nito. Naging mas direkta na ang panggugulo. Aba, Miss Reyes, hindi ka pa rin pala sumusuko? Sabi ni Boy. Nilapitan siya, may hawak na martilyo. Mukhang masarap diyan sa ilalim ng kotse Maraming itinatago. Hindi pinansin ni Selly si Boy. Nagpatuloy siya sa pag-alis ng isang bahagi ng electrical system. Ngunit bago pa man niya matanggal ang huling tornilyo, biglang sumigaw si Boy. Ay! Mabilis na napalingon si Selly. Nakita niya si Boy na aksidenteng nabitawan ng martilyo. Dumausdos ang martilyo at tumama ng malakas sa isang bahagi ng wire harness. Nakakasuri pa lang niya, isang maliit na usok ang lumabas at agad na nangamoy ang sunog na goma. Naku! Sorry miss, kunwaring gulat na sabi ni Boy, ngunit may bahid ng panalo sa kanyang mga mata. Mukhang mahina talaga ang kamay ko. Sana hindi mo pa naayos yan dahil sisimulan mo na naman. Nanginginig ang buong katawan ni Selly sa galit. Sinadya iyon. Halos tapos na siya sa bahaging iyon. At ngayon, kailangan niya itong ulitin. Naramdaman niya ang init ng kanyang dugo. Ang pagnanais na sigawan si Boy. Ngunit pinilit niya itong pigilan. Okay lang po, Sir Boy, sabi ni Selly. Mariin ang bawat salita, diretso sa mga mata ni Boy. Marami pa po akong pasensya at mas marami po akong oras kaysa sa iniisip ninyo. Nagtaka si Boy. Inasahan niya ang pagsigaw, ang pag-iyak. Ngunit ang kalmado ni Selly ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba. Baka, may gusto kang sabihin, Boy? Ang boses ni Rafa. Matigas, malamig, at punong-puno ng autoridad. Nakatayo siya sa likuran ni Boy. Ang kanyang mga mata ay matalim, nakatutok kay Boy. Kitang-kita niya ang ginawa ni Boy. Namutla si Boy. Sir Rafa, wala po. Aksidente lang po. Madulas po kasi ang martilyo ko. Talaga? Tanong ni Rafa. Ang isang kilay ay nakataas. Dulas? Kung ganun, baka kailangan mong mag-review sa kung paano humawak ng tools. O baka naman, kailangan mong pag-aralan kung paano maglinis ng sarili mong kalat. Namutla si Boy. Sir, hindi po. Boy, sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Kung gusto mo pa ring magtrabaho dito sa talyer ko, huwag mong subukan ang pasensya ko. Kailangan mong maging propesyonal. Naiintindihan mo ba? Opo, Sir Rafa. Nauutal na sagot ni Boy. Bumalik sa kanyang pinagtatrabahuhan. Humarap si Rafa kay Selly. Ang kanyang tingin ay matalim pa rin, ngunit may kakaibang pagtataka. Nakita niya ang pagkasunog na kable. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Selly. Ngunit nakita rin niya ang kontrol nito. Pasensya ka na, Miss Reyes. Sabi ni Rafa, mas mahina ang boses kaysa dati. Hindi ko kinukonsinti ang ganoong pag-uugali sa talyer ko. Hindi sumagot si Selly. Nagpatuloy lang siya sa pag-aayos ng nasirang kable. Ramdam niya ang presensya ni Rafa, ang kanyang pagtataka. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang pagkapuot mula kay Rafa. Sa kanyang pagtatrabaho, dahan-dahan niyang natuklasan ang lahat ng koneksyon. Ang spiral mark ng kanyang ama sa piraso ng metal, ang teknik ng sabotahe na nakita niya sa kwaderno ng kanyang ama, at ang kakaibang pagkasira sa Porsche. Mayroong isang mas malalim na koneksyon na nag-uugnay sa kanyang ama, sa Porsche, at sa taong nasa likod ng letrang T.
Naramdaman ni Selly ang bigat ng misteryo. Ang lihim ng Porsche na ito ay hindi lamang tungkol sa isang sirang sasakyan. Ito ay tungkol sa isang masamang balakin na nagdudugtong sa nakaraan ng kanyang ama at sa kasalukuyan ni Rafa. Sa huling bahagi ng engine, sa isang napakatago at napakaliit na lugar, doon sa malalim na bahagi ng chassis, na kailangan niyang halos ikulong ang kanyang sarili para lang maabot, nakita niya ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Hindi ito metal. Ito ay isang maliit na adhesive tag, kulay puti, na idinikit sa isang bahagi ng brake line. Sa tag na iyon, may nakasulat na pamilyar na simbolo ng spiral ni Mang Oscar. Ngunit sa ilalim, malinaw, at malaki ang letrang T. Sa tabi ng tag na iyon, may bahagi ng brake line na sinadyang sirain, ngunit sa isang napakakomplikadong paraan na halos imposibleng mapansin kung hindi mo talaga tiningnan ng detalyado. At sa ibaba ng sinirang bahagi, sa pinakasulok ng brake line, nakaukit ang isang bahagi ng drawing na nakita niya sa libro ng kanyang ama, ang signature ng ghost damage, isang pirma ng isang sinadyang pagkasira na halos hindi matutukoy. Napaatras si Selly. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi ito coincidence. Hindi ito gawa ni Boy. Ito ay isang profesional. At ang taong may tina iyon ay hindi lang sumira sa Porsche, kundi nakakonekta rin sa nakaraan ng kanyang ama. Ang Porsche na ito ay hindi lang basta kotse, kundi isang ebidensya ng isang matinding krimen na nagugnay sa dalawang pamilya. Hindi na nagtagal si Rafa sa kanyang opisina. Hindi siya mapakali. Ang piraso ng metal na may letrang T ay nagbabaga sa kanyang bulsa. Isang patunay na ang kanyang bangungot ay hindi pa tapos. At ang tawag ni Tessa, ang kanyang mapanuksong boses, bakit ngayon pa? Kasabay nito, ang imahe ni Selly na abala sa Porsche, ang kanyang dedikasyon at ang katatagan niya sa harap ng panggugulo ni Boy ay gumugulo sa isip ni Rafa. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang harapin si Selly. Lumabas siya ng opisina. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Nakita niya si Selly na nakaluhod sa tabi ng Porsche. Abala pa rin sa pag-aayos. Ang ilaw sa talyer ay sumasalamin sa pawis sa kanyang noo. Ngunit nanatili siyang nakatuon. Miss Reyes, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay mas malalim kaysa dati. Napalingon si Selly. Tumayo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. May galit sa kanyang mukha at may malalim na pagtataka. Nagulat si Rafa sa tindi ng emosyon na nakikita niya sa mga mata ni Selly. Hindi ito ordinaryong galit. Sir Rafa, sabi ni Selly, ang kanyang boses ay nagbabanta. May kailangan po akong ipakita sa inyo. Nilapitan siya ni Selly. May hawak na isang maliit na bahagi ng brake line at isang adhesive tag. Ipinakita niya kay Rafa ang mga ito. Nakita ko po ito sa ilalim ng Porsche, sabi ni Selly. Mariin ang bawat salita, tila nagtatago ng isang malaking sikreto. Ang bahaging ito ng brake line ay sinadyang sirain sa paraan na halos hindi po mapapansin, at ang ghost damage na ito, itinuro niya ang isang bahagi ng line na may kakaibang hiwa. Ito po ang signature mark ng isang profesional na saboteur. Kinabahan si Rafa. Ang kanyang hinala ay nagiging katotohanan, at ito po, patuloy ni Selly, ipinakita ang adhesive tag. Ang simbolo po ng aking ama, ang spiral. Pero, Sir Rafa, bakit may letrang T sa tabi nito? At bakit po kayo nagulat kanina nang makita ninyo ang markang ito? Ang mga salita ni Selly ay tumagos sa puso ni Rafa. Ang spiral mark ni Mang Oscar at ang T. Ang T, ngayon alam na niya. Alam na niya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Si Tessa. Hindi niya kayang magkunwari pa. Ang pighati, ang galit, ang pagkabigo, lahat ay sumabog. Ang kanyang mga mata ay naging malabo. Naramdaman niya ang luha na umakyat sa kanyang mata.
Matagal na niyang sinubukang itago ang sakit na ito, ngunit ngayon hindi na niya kaya. Si Tessa, mahina niyang sambit. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Tessa Valderrama. Nanlaki ang mga mata ni Selly. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pagtataka. Sino po si Tessa? Si Rafa? Tanong ni Selly. Alos pabulong. Hindi sumagot si Rafa. Sa halip, tumungo siya. Hinayaan ang kanyang mga balikat na bumagsak. Ang sakit ng nakaraan ay biglang bumalik. Ang mga alaala ng pagtataksil ni Tessa, ng pagkakawasak ng kanyang tiwala. Si Tessa, siya ang kasintahan ko noon. Simula ni Rafa, ang kanyang boses ay nagbabreak. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng buong buo. Siya ang may balak na sirain ang Porsche na ito. Siya ang sumira sa akin. Dahan-dahan, itinaas ni Rafa ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Napakatalino niya, Selly. Mapanlin lang. Inilubog niya ako sa utang. Sinira niya ang reputasyon ng kumpanya ko. At sinadya niyang sirain ang Porsche na ito para iparamdam sa akin kung gaano ako kawalang silbi. Narinig ni Selly ang sakit sa boses ni Rafa. Hindi ito ang Rafa na mayabang at malamig na nakilala niya. Ito ay isang lalaking nasasaktan. Ang Tina iyan. Iyan ang kanyang signature. Patuloy ni Rafa, ang kanyang boses ay nanginginig. Ginagamit niya iyan sa mga dokumento na may kinalaman sa kanyang mga masamang gawain. Hindi ko maintindihan. Bakit may kasama ang marka ng ama mo? Nagsimulang magsalita si Selly. Ang kanyang boses ay nanginginig din. Ang ama ko po, mayroon din po siyang mga kwento tungkol sa isang taong sumira sa kanyang reputasyon sa isang pagkakataon na sinubukang ilagay sa alanganin ang kanyang talyer. Isang malaking kaso ng pandaraya sa piyesa. Hindi niya sinasabi kung sino. Pero ang sabi niya, ito ay isang babaeng napakatalino at mapanlinlang. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, isang malaking realization ang tumama sa kanila. Hindi kaya. Simula ni Rafa, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Siya rin ang may gawa? Pagpapatuloy ni Selly, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Si Tessa Valderrama? Siya ang may kinalaman sa ama ko? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rafa. Ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Ang kanyang sakit, ang sakit ni Selly, ang pagkasira ng Porsche, ang misteryo ng ama ni Selly. Lahat ng ito ay nagkokonekta sa iisang pangalan, Tessa Valderrama. Naramdaman ni Rafa ang matinding galit na bumalot sa kanya. Hindi lang siya ang biktima. Ang ama ni Selly. Isang napakawalang puso na tao si Tessa. Ngunit sa gitna ng galit na yon, may naramdaman din siyang kakaiba. Isang koneksyon kay Selly. Sila ay hindi na lang basta-basta magkalaban. Sila ay mayroong iisang kaaway. Isang kaaway na nagdulot ng matinding sakit sa kanilang dalawa. Dahan-dahan, inabot ni Rafa ang kamay ni Selly. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit matatag. Kinapitan niya ang kamay ni Selly at naramdaman niya ang init nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng pagdududa o pagkaalangan sa isang babae. Tanging pag-asa at pakikipag-ugnayan. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Selly, nakita ni Rafa ang parehong galit at determinasyon. At sa kanyang sarili, naramdaman niya ang isang bagong lakas. Hindi na siya nag-iisa. Kailangan natin siyang harapin, Selly. Sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng paninindigan. Tayong dalawa. Kailangan natin siyang harapin, Chelly. Tayong dalawa. Ang mga salitang iyon ni Rafa ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Selly. Hindi lang ito basta pangungusap. Ito ay isang sumpa. Sa pagkakataong iyon,
Sa pagkakahawak ng kamay niya, naramdaman ni Selly ang bigat ng pagtitiwala ni Rafa. Ang lalaking minsang nagduda at lumait sa kanya ay ngayon ay nakikipagkaisa sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pighati. Ang kanilang magkaibang mundo ay nagtagpo sa iisang kaaway, si Tessa Valderrama. Nagsimula ang kanilang paghahanap. Sa loob ng opisina ni Rafa, na dati ay punong-puno ng pagdududa, ngayon ay napuno ng pagtutulungan. Nagkalat ang mga lumang papel, pahayagan, at dokumento sa mesa. Si Rafa ay naghahanap ng mga artikulo tungkol sa kumpanya ni Tessa, habang si Selly naman ay sinusubukang iugnay ang mga nangyari sa kanyang ama sa mga petsa at pangalan na nakikita nila. May nakita akong artikulo dito, sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay seryoso. Isang kumpanya ng piyesa na nagdeklara ng bangkarota 5 years ago, Valderrama Automotive Parts. Ang may-ari ay isang Teresa Valderrama. Nagtiim ang bagang ni Selly. 5 years ago, iyan din ang panahong na-frame ang ama ko sa isang kaso ng substandard parts. Nakakuha siya ng supplier na nagbigay sa kanya ng pekeng piyesa. Muntik nang masira ang reputasyon niya. Ipinakita ni Rafa kay Selly ang larawan ni Tessa sa lumang pahayagan. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng kumpiyansa. Naramdaman ni Selly ang lamig ng kaba. Ang ngiting iyon ay puno ng kasinungalingan. Magaling siya magtago ng bakas, bulong ni Selly habang tinitignan ang mga detalye ng article. Pero may nakita akong pattern. Ang mga kumpanyang nakipag-ugnayan sa kanya, marami sa kanila ang nagkaroon ng biglaang problema sa quality ng piyesa at pagkatapos ay nabankrupt, parang domino effect. Habang naghahanap, nakaramdam si Selly ng pagod. Ang sakit ng nakaraan ng kanyang ama ay unti-unting lumulutang at ang katotohanan na ang isang tao ay sinadya itong gawin ay nagpapabigat sa kanyang kalooban. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mata. Nakita ni Rafa ang pagbabago sa ekspresyon ni Selly. Dahan-dahan, inabot niya ang baso ng tubig sa tabi niya at iniabot kay Selly. "Okay ka lang, Selly?" tanong ni Rafa. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pag-aalala. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinawag niya si Selly sa kanyang pangalan. Tumango si Selly, pinunasan ang kanyang mata. "Okay lang po, Sir Rafa, medyo mabigat lang ang pakiramdam ko. Ang ama ko kasi, ang tagal niyang dinala ang bigat ng kaso na iyon. At ngayon, malaman kong may taong sinadya ang lahat." Inabot ni Rafa ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang balikat ni Selly. Ang kanyang paghaplos ay magaan, ngunit may dalang bigat ng pag-unawa. Nagulat si Selly sa biglang pagdampi. Ang init ng kamay ni Rafa ay kumalat sa kanyang balikat. Isang kurot ng kilig na biglang sumulpot sa gitna ng kanilang paghahanap. Hindi niya inasahan ang ganoong klaseng pakiramdam mula kay Rafa. "Naiintindihan ko," sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng simpatiya. "Ganyan din ang naramdaman ko nang malaman ko ang totoo tungkol kay Tessa. Ang sakit ng pagtataksil, lalo na kung galing sa taong pinagkakatiwalaan mo." Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan nila ay dahan-dahang nawala. Hindi na sila magkalaban, kundi kasama sa isang laban. "Sa tingin ko," sabi ni Selly, "kailangan nating makausap si Boy. Sa tingin ko, may alam siya. At sa tingin ko, siya ang ginamit ni Tessa noon. At ngayon, nag-aalangan si Rafa. Sa tingin mo, sasabihin niya ang totoo? Kailangan niya." Mariing sabi ni Selly. "O kaya, mas lalo siyang malalagay sa peligro." Kinuha nila si Boy sa isang sulok ng talyer. Si Boy ay abala sa paglinis ng mga tools. Halatang iniiwasan sila. "Boy," sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. "Kailangan nating mag-usap." Nanginginig si Boy. Sir Rafa?
Ano po iyan? Alam namin ang tungkol kay Tessa. Diretsyong sabi ni Rafa. At alam namin na may kinalaman ka sa mga nangyari sa Porsche at sa mga problema sa kumpanya noon. Namutla si Boy. Wala po akong alam, sir. Nagkakamali po kayo. Huwag ka nang magsinungaling, Boy. Sabi ni Sally. Ang kanyang boses ay matatag. Nakita ko ang ebidensya sa Porsche. Ang T-mark, ang paraan ng pagkasira. Hindi ito gawa ng aksidente. Ito ay gawa ng tao. At ang marka ng ama ko na pinagsama sa ten ni Tessa. Hindi ito coincidence. Napaatras si Boy. Ang kanyang mga mata ay balisa. Hindi po. Hindi ko po sinasadya. Sinadya mo, Boy. Sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay nagbabanta. O kaya, may nag-utos sa'yo. At kung hindi mo sasabihin ang totoo, ipapahamak mo ang sarili mo. Nanginginig ang buong katawan ni Boy. Bumuntong hininga siya. Si Tessa, siya po ang nag-utos sa akin, sir. Noon pa. Pinagbabantaan niya po ako. Nasisirain niya ang buhay ko. Kung hindi ko susundin ang utos niya, siya po ang nag-utos na sirain ang Porsche para po masira kayo. At siya rin po ang nagpautos na guluhin ko po kay Miss Reyes. Naramdaman ni Sally ang pagkagalit. Ngunit may kasama ring pagkaawa kay Boy. Ginagamit lang siya ni Tessa. May ebidensya ka ba, Boy? Tanong ni Sally. May matibay na ebidensya na magpapatunay na si Tessa ang nasa likod ng lahat? Umiling si Boy. Wala po akong physical na ebidensya. Pero may mga text messages po kami noon. Mga instruction niya sa akin. Nakasave po sa lumang cellphone ko. Kailangan namin iyon, Boy. Sabi ni Rafa. Kung ibibigay mo sa amin ang mga ebidensya na iyon, poprotektahan ka namin. Hindi ka namin pababayaan. Nagisip si Boy. Ang takot kay Tessa ay mas malaki kaysa sa takot kay Rafa. Ngunit ang pagbabanta ni Rafa ay totoo. At kung patuloy siyang magtatago, baka mas lalo lang siyang mapahamak. Sige po, Sir Rafa. Sagot ni Boy. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bibigyan ko po kayo ng kopya. Basta po, protektahan ninyo po ako. Sa sandaling iyon, tila may nabunot na tinik sa dibdib ni Sally. Mayroon na silang concrete evidence. Ngayon, kailangan na lang nilang kumilos. Habang nagplaplano sila, biglang nagring ang telepono ni Rafa. Isa sa kanyang mga kontak sa media. Pagkatapos ng tawag, namutla si Rafa. Nabalitaan mo na ba, Sally? Sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Bumalik na sa Manila si Tessa Valderrama at nagpapatawag siya ng press conference bukas. May malaking announcement daw siya. Nagkatinginan sila ni Sally. Ang anino ng nakaraan ay hindi lang basta anino. Ito ay bumabalik. At handa itong kumain ng lahat ng kanilang pangarap. Ngayon, mas lalo nilang kailangan maging handa. Hindi pa man natatapos ang araw matapos ang pag-amin ni Boy at ang tawag tungkol sa press conference ni Tessa, nagsimula na ang kaguluhan. Para itong isang malakas na suntok sa tiyan, biglaan at masakit mula sa kanyang opisina. Nakita ni Don Rafael Rafa Antonio ang pagdami ng mga news vans sa labas ng talyer. Ang kanyang cellphone ay halos masira sa dami ng tawag mula sa mga reporter. At ang kanyang email ay binaha ng mga spam messages at link sa mga blog post. Ang mga blog post na iyon, na kumalat na parang apoy sa tuyong damo, ay puno ng kasinungalingan. Pekeng mekaniko sa talyer ng puso ni Rafa. Babaeng nagpapanggap, anak ng mandaraya. Ang madilim na lihim ng sikat na talyer. Mga sasakyang binibenta, nakaayos sa pekeng piyesa. Ang bawat salita ay tinatahi ng masama, nakakalason, at nakakasira ng reputasyon. Namumutla si Rafa habang binabasa ang mga ito. Hindi ito gawa-gawa lang. Ito ay may plano. Ito ay gawa ni Tessa. Alam niya ang gagawin nito. Ang babaeng iyon ay hindi lang marunong manira.
kundi alam din niya kung paano sirain ang isang tao sa mata ng publiko. Nakita niya si Sally sa labas, abala sa pag-aayos ng Porsche. Hindi niya alam kung nakita na ba nito ang mga balita. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman ni Rafa ang matinding kirot. Inilagay niya si Sally sa peligro. Ang babaeng ito na may sarili ng pinagdadaanan, ngayon ay hinaharap din ang bagong pagsubok. Dahil sa kanyang nakaraan, lumabas si Rafa ng opisina, dire-diretso kay Sally. Sally, tawag niya. Ang kanyang boses ay mas seryoso kaysa dati. Kailangan mong makita ito. Ipinakita niya ang kanyang cellphone kay Sally. Binasa ni Sally ang mga headlines at dahan-dahang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at naramdaman ni Rafa ang kanyang panginginig. Pero hindi po ito totoo, bulong ni Sally. Hindi po kami mandaraya at hindi po pekeng mekaniko ang ama ko. Alam ko, sabi ni Rafa. Hinawakan ang braso ni Sally. Pero si Tessa, ganyan siya. Gagawin niya ang lahat para sirain ang sinuman na haharang sa kanyang daan. At ngayon, ikaw at ang talyer ko ang target niya. Ang mga kaganapan ay bumilis. Kinabukasan, isang sasakyan na may mga logo ng local government unit ang dumating sa talyer. Sumunod ang mga pulis. At pagkatapos ay ang mga taga-inspeksyon. Magandang umaga, Don Antonio, sabi ng leader ng grupo. Isang lalaking nakasuot ng uniforme at may hawak na clipboard. Nandito kami para sa isang surprise inspection. Mayroon kaming natanggap na mga reklamo tungkol sa kalidad ng serbisyo at mga piyesa ng inyong talyer, pati na rin sa issue ng unqualified personnel. Narinig ni Rafa ang pagtatago ng tawanan ng mga mekaniko ni Boy. Ang tingin ng inspektor ay napako kay Sally, na nakasuot pa rin ng kanyang jumpsuit, punong-puno ng grasa. Unqualified personnel? Tanong ni Rafa, pinilit na magpakakalmado. May lisensya ang lahat ng mekaniko ko. At si Miss Reyes ay isang engineer. Ngunit wala siyang lisensya para magtrabaho dito sa inyong talyer, sabi ng inspektor. May ngisi sa kanyang labi. At ang mga reklamo ay malawak. Kailangan naming suriin ang lahat ng inyong records, ang inyong inventory, at ang mga ginagawa ninyong sasakyan. Nagsimulang maghalughog ang mga inspektor. Hinalungkat nila ang bawat sulok ng talyer. Bawat resibo, bawat piyesa, bawat ginawang kotse ay kanilang sinuri. At sa bawat paghahanap, may nakita silang maliit na problema. Sir, ang mga piyesang ito ay walang tamang resibo, sabi ng isang inspektor. Ang wiring na ito ay hindi ayon sa standard. Sabi naman ng isa, itinuro ang isang maliliit na pagkakamali na halos hindi mapapansin. Alam ni Rafa na ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang. O kung mayroon man, ay napakaliit na problema na pinalaki lang. Ngunit wala siyang magawa. Sila ang may awtoridad. Naramdaman ni Rafa ang pagdududa na unti-unting kumakalat sa kanyang dibdib. Hindi niya inakala na ganoon kalakas ang impluwensya ni Tessa. Kung ang lahat ng ito ay totoo, paano niya ipagtatanggol ang kanyang talyer? Paano niya ipagtatanggol si Sally? Lumapit siya kay Sally. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at pagkadismaya. Sally, pasensya ka na. Dapat hindi kita inilagay sa sitwasyong ito dahil ito sa akin. Dahil sa nakaraan ko kay Tessa, umiling si Chelly. Sir Rafa, hindi ninyo po kasalanan. Wala po kayong kasalanan. Ang may kasalanan po ay si Tessa at hindi po tayo susuko. Huwag po kayong mag-alala. Hinawakan ni Sally ang kamay ni Rafa. Ang kanyang mga mata ay matatag, puno ng pag-asa. Hindi po tayo papayag na sirain niya tayo. Nasirain niya ang talyer ninyo at ang pangalan ng ama ko. Ang mga salita ni Sally ay parang ilaw sa gitna ng kadiliman. Sa mga sandaling iyon, kung kailan nararamdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa, si Sally ang kanyang naging sandigan. Ang babaeng minsan niyang sinubukan
Ang babaeng pinagdudahan niya, ngayon, siya ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit, hindi pa doon nagtatapos ang pagsubok. Habang nagpapatuloy ang inspeksyon, biglang may isang malakas na tunog mula sa likuran. Isang pagsabog na sinundan ng makapal na usok. Sunog! Sigaw ng isa sa mga mekaniko. Mabilis silang tumakbo sa pinanggalingan ng ingay. Ang Porsche na halos tapos na ay biglang nasunog ang bahagi ng makina nito. Ang mga kable ay nagliyab at may malakas na amoy ng nasunog na goma at langis. Nanlaki ang mga mata ni Rafa. Hindi ito aksidente. Sinadya na naman ito. Si Boy? O mayroon pa? Nakita niya si Boy De Castro sa malayo. Ang kanyang mukha ay nagulat din, ngunit may bahid ng takot. Hindi ito mukha ng isang tao na gumawa ng aksidente. Ito ay mukha ng isang tao na nakakita ng isang bagay na hindi niya inasahan. Nilapitan ni Rafa ang Porsche. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ang sasakyang iyon ay hindi lang basta metal. Ito ay simbolo ng kanyang pag-asa, ng kanyang paghilom. At ngayon, ito ay nasisira na naman. Hinawakan ni Sally ang kanyang braso. Sir Rafa, lumayo po kayo. Delikado po, ngunit hindi siya sumunod. Tiningnan niya ang nasusunog na makina. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pighati. Lahat, nawala ang lahat. Ang talyer, ang reputasyon, ang pag-asa sa hinaharap, ang kanyang ama. Sa labas ng talyer, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng pulis. Hindi lang isang sirena, kundi marami. Mabilis silang lumapit sa gate. Ang inspektor, na ngayon ay may ngisi sa kanyang labi, ay lumapit kay Rafa. May hawak siyang isang papel. Don Antonio, sabi ng inspektor, dahil sa sunog na ito at sa mga nakita naming violations, kinakailangan naming ipasara ang inyong talyer. Pansamantala, ibinigay niya kay Rafa ang isang opisyal na dokumento, isang sealing order. Napuno si Rafa ng galit, ng pagkabigo, ng kawalan ng pag-asa. Tiningnan niya si Sally. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng alikabok at usok. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ngunit matatag pa rin. Hindi, bulong ni Rafa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ito mangyayari. Sa harap ng talyer, ipinako ng mga pulis ang sealing order sa gate, ang talyer ng puso ni Rafa. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay pansamantalang isinara. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang tanging bagay na nanatili ay ang matatag na tingin ni Sally, na sa kabila ng lahat ay hindi sumusuko. Nakatayo si Celeste Sally Reyes sa labas ng talyer ng puso ni Rafa habang ipinipako ng pulisya ang sealing order sa gate. Ang usok mula sa nasusunog na Porsche ay pumapailan lang sa hangin kasabay ng mabigat na amoy ng pagkabigo. Naramdaman niya ang kamay ni Don Rafael Rafa Antonio sa kanyang balikat, nanginginig. Sa mga sandaling iyon, tila gumuho ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang pader ng talyer, na minsang nakatayo ng matatag, ay tila nababalutan ng anino ng pagkalugi. Sally, bulong ni Rafa, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Lahat, nawala na. Dahil sa akin, nilingon ni Sally si Rafa. Nakita niya ang pighati sa mga mata nito, ang kawalan ng pag-asa. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya papayag na magpatalo. Hindi niya hahayaang sirain ni Tessa ang kanilang kinabukasan at lalong hindi niya hahayaang masira ang pangalan ng kanyang ama. Hindi po, Sir Rafa, matatag niyang sabi. Kahit nanginginig ang kanyang labi, hindi pa po tapos. Hindi pa po natin nakikita ang huling piraso. Hinila niya si Rafa papasok sa loob ng talyer sa kabila ng babala ng mga pulis. Kailangan niyang tingnan ang Porsche. Kailangan nilang maghanap ng huling ebidensya. Sa gitna ng usok at abo, lumapit sila sa nasusunog na Porsche.
Ang apoy ay naapula na, ngunit ang amoy ng sunog ay nananatili. Ang makina ay nagmistulang labi ng isang nilalang na sinadya ang pagpaslang. Wala na, Sally, sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Nasira na ang lahat, ngunit umiling si Sally. Hindi pa tapos. Sa lahat ng nangyari, alam niya na mayroon pa silang pag-asa. Kailangan lang nilang humanap. Ang T-mark, bulong ni Sally. Ang signature ng ama ko, hindi ito coincidence. Kailangan nating makahanap ng koneksyon sa pagitan ng pagkasira ng Porsche at ng kaso ng ama ko noon. Dahan-dahan, sinimulan ni Sally na suriin ang Porsche. Sa kabila ng init at usok, bawat kable, bawat tornilyo, bawat bahagi ng engine na halos hindi na makilala, naghahanap siya ng kahit anong senyales, kahit anong bakas. Si Rafa, sa kabila ng kanyang kawalan ng pag-asa, ay sumunod din, naghahanap. Tandaan mo, Sally, sabi ni Rafa. Sinabi mo na ang pagkakasira ay napakakomplikado. Halos imposible mong makita. Ibig sabihin, ang taong gumawa nito ay napakatalino. Napatigil si Sally. Napaangat ang tingin niya kay Rafa. Napakatalino, tulad ni Tessa. At pagkatapos, isang ideya ang bumasag sa kanyang isip. Ang kwaderno ng kanyang ama. Ang ghost damage. Ang paraan kung paano sinisira ni Tessa ang mga bagay ayon sa lumang kwento ng ama niya. Hindi ito basta-basta pagkasira, ito ay may pattern. Mabilis siyang lumapit sa brake line sa bahagi kung saan niya nakita ang maliit na adhesive tag na may spiral at T. Sa kabila ng sunog, hindi ito natunaw. Ngunit sa ilalim nito, sa bahagi na halos nakatago sa ilalim ng chassis, may nakita siyang kakaibang marka, isang maliit na etched symbol. Hindi ito kalawang. Ito ay sadyang inukit. Naglabas si Sally ng flashlight mula sa kanyang tool bag. Itinutok niya ang ilaw. Ang simbolo ay isang maliit na tatsulok na may nakaukit na 3 bilog sa loob nito, na may linya na nagdudugtong sa mga bilog. Ito ay ang eksaktong kopya ng isa sa mga ghost damage diagrams sa lumang kwaderno ng kanyang ama. Nanlaki ang mga mata ni Sally. Ito na. Ito ang huling piraso. Ang pagkasirang ito ay hindi ordinaryong sunog. Ito ay sinadya at ito ay konektado sa kaso ng ama niya noon, kung saan din niya nakita ang ganitong klaseng signature. Ang ama niya ay hindi kailanman sinabi ang pangalan ng taong nasa likod ng kasong iyon. Ngunit ngayon, alam na niya. Si Tessa, Sir Rafa, sabi ni Sally. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla at galit. Itinuro niya ang simbolo. Ito po, ito ang katibayan, ito ang paraan kung paano niya sinisira ang mga makina. At ito ang nagpapatunay na siya ang nasa likod ng pagkasira ng ama ko noon. Lumapit si Rafa. Tiningnan ang simbolo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla at pagkadismaya. Hindi ko inakala na ganoon siya. Katalino at kalalim ang pagkasira ng isip. Ngayon, kailangan nating hanapin si Boy. Sabi ni Sally, ang kanyang determinasyon ay nagbabaga. Siya ang susi. Siya ang may hawak ng mga mensahe ni Tessa. Siya ang makakapagpatunay ng lahat. Nag-aalala si Rafa. Pero Sally, natatakot si Boy kay Tessa. Hindi siya madaling kumbinsihin. Kailangan nating ipaalala sa kanya na mas delikado si Tessa kung hindi siya magsasalita, sabi ni Sally. Kapag natalo tayo, sisiguraduhin ni Tessa na walang makakapagpatunay laban sa kanya. At si Boy, magiging collateral damage lang siya. Nagpasya sila. Sa kabila ng pagkalugi, sa kabila ng pagsara ng talyer, hindi sila susuko. Umalis sila sa talyer at nagpunta sa bahay ni Boy De Castro. Kinailangan nilang magpumilit, ngunit sa wakas, pinapasok din sila ni Boy. Mukha itong balisa, takot na takot.
Ano po ang ginagawa ninyo rito, Sir Rafa? Miss Reyes? Tanong ni Boy. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nabalitaan ko na po ang talyer. Alam namin, Boy, sabi ni Rafa. At alam din namin na si Tessa ang may gawa ng lahat. At ikaw, nasa peligro ka. Niyuko ni Boy ang kanyang ulo. Hindi ko po sila kayang labanan, sir. Napakayaman at napaka-impluwensya ni Tessa. Mas lalo kang mapapahamak kung hindi ka magsasalita, Boy. Sabi ni Selly, ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Ginagamit ka lang ni Tessa. Kung magtatago ka, mas lalo ka lang niyang sisirain. Kailangan nating magtulungan. Para sa katarungan, para sa mga taong sinira niya. Nagsimulang mag-alinlangan si Boy. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Selly. Ang kanyang puso ay nababalutan ng takot. Ngunit may kaunting pag-asa na unti-unting sumusulpot. Paano po? Tanong ni Boy. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Wala na po kayong talyer. Wala na po akong trabaho. May mas malakas tayong armas kaysa sa pera at impluwensya ni Tessa, sabi ni Selly. Ang katotohanan at ang pagkakaisa. Biglang nagring ang cellphone ni Rafa. Isang tawag mula sa isang dating kaibigan ng kanyang ama. Isang sikat na abogadong retirado. Naibalita na pala ang nangyari sa talyer. Rafa? Sabi ng abogadong kaibigan. Narinig ko ang nangyari. Alam kong mahirap, pero huwag kang susuko. Ang ama mo ay laging may paniniwala sa katotohanan. Handa akong tulungan kayo. Alam kong may kinalaman si Tessa dyan. Maraming taong natulungan ng tatay mo. Maraming kaibigan. Hindi ka nag-iisa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Rafa ang pag-asa. Hindi lang sila nag-iisa. Ang komunidad ng mga mekaniko, ang mga kaibigan ng kanyang ama, at maging ang mga fans ni Mang Oscar na matagal nang humahanga sa kanyang ama, ay handang tumulong. Nag-umpisa silang magpadala ng mensahe ng suporta sa social media. Nagpahayag ng kanilang tiwala sa talyer ng puso ni Rafa at sa mga Reyes. Nagkatinginan si Selly at Rafa. Ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng pagod, ngunit may bagong determinasyon. Boy, sabi ni Selly, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Kailangan namin ang lumang cellphone mo. Kailangan namin ang mga mensahe ni Tessa. Ito na ang pagkakataon mong makalaya mula sa kanya. At ito ang pagkakataon nating makamit ang hustisya para sa ama ko at para sa ama ni Rafa. Tiningnan ni Boy ang kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin. Ngunit nang makita niya ang pag-asa sa mga mata ni Selly at Rafa, nagpasya siya. Sumuko siya. Sige po, sabi ni Boy. Kukunin ko po ang cellphone ko. Nandito po lahat. Ang plano ni Tessa. Lumabas si Boy. At makalipas ang ilang sandali, bumalik siya na may hawak na isang lumang USB drive. Nandito po lahat, sabi ni Boy. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang plano ni Tessa. Nagtitinginan sina Selly at Rafa. Ito na ang pagkakataon nila. Ito na ang huling laban. Ang huling laban. Iyan ang nasa isip ni Don Rafael Rafa Antonio habang papalapit sila ni Celeste Selly Reyes sa gusali ng hukuman. Sa tabi nila, si Benjo Boy de Castro, na namumutla pa rin ngunit may bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata, ay hawak ang USB drive na naglalaman ng katotohanan. Ang liwanag ng araw ay hindi sapat upang burahin ang anino ng kaba na bumabalot sa kanila. Handa ka na, Boy? Tanong ni Rafa. Ang kanyang boses ay kalmado, pilit na nagbibigay ng lakas. Tumango si Boy. Nanginginig ang kanyang labi. Opo, Sir Rafa. Para po sa kaligtasan ko at para po sa katarungan. Hinawakan ni Selly ang braso ni Boy. Ngumiti siya ng bahagya. Salamat, Boy. Ginagawa mo ang tama. Pumasok sila sa loob ng bulwagan ng hukuman. Ang aircon ay malamig, ngunit ang tensyon sa loob ay nagpapawis sa kanila. Ang press conference ni Tessa Valderrama ay naging isang napakalaking balita. Pinupuno ang social media
ng kanyang victim narrative. Ngayon, oras na para sa kanila na isiwalat ang katotohanan. Ang silid ng pagdinig ay puno ng mga reporter, kamera at mga abogado. Sa gitna, nakaupo si Tessa. Nakasuot ng isang eleganteng puting suit, ang kanyang mukha ay seryoso, tila isang inosenteng biktima. Nakangiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuot, puno ng paghamak. Sana ay napanood ninyo ang aking press conference kahapon. Panimula ni Tessa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinili kong magsalita ngayon upang ilantad ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa talyer ng puso ni Rafa at sa mga taong gumagawa ng kababalaghan dito. Ang aking dating kasintahan, si Don Rafael Antonio, ay nagtatago ng mga lihim. At ang kasama niya ngayon, si Miss Celeste Reyes, ay isang pekeng mekaniko na sumisira sa pangalan ng kanyang yumaong ama. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Naramdaman ni Rafa ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi ito ang oras para sa emosyon. Oras ito para sa katotohanan. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang ebidensya, sabi ni Tessa. May ipinakitang mga papel na tila mga dokumento ng bangkarota. Ito ang mga dokumento na nagpapatunay na ang talyer ng puso ni Rafa ay nalulugi na. At sila ay gumagamit ng substandard parts. At ito naman ang mga reklamo mula sa mga customer na niloko nila. Tumayo si Rafa. Matatag ang kanyang tindig. Lahat ng sinasabi mo ay kasinungalingan, Tessa. Gawa-gawa lang mo ang lahat ng yan. Ngumisi si Tessa. Oh, Rafa, hindi ka pa rin nagbabago. Laging mainitin ang ulo. Hindi mo matanggap ang katotohanan, di ba? Doon, lumapit si Selly sa harap, hawak ang kanyang lumang kwaderno. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ang totoo po, simula ni Selly, ang kanyang boses ay malinaw at malakas, ay kayo po ang nagsisinungaling, Miss Valderrama. Nagulat si Tessa. Hindi niya inasahan ang ganitong katapangan mula kay Selly. Ang Porsche 911 targa po ni Don Rafa, patuloy ni Selly, ay hindi po nasira ng basta-basta. Ito po ay sinadyang sirain. Sa paraan na halos imposible pong matuklasan. Ngunit salamat po sa aking ama, si Mang Oscar Reyes, na dokumentado ang lahat ng uri ng ghost damage at nakita ko po ang inyong signature mark sa loob ng sasakyan. Ipinakita ni Selly ang mga larawan mula sa kanyang cellphone ng mga bakas ng T-mark at ang kakaibang simbolo na nakita niya sa Porsche. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. At hindi lang po iyon, sabi ni Selly. Ang kaso po ng ama ko noon, ang kaso ng substandard parts, ay may koneksyon din sa inyo, Miss Valderrama. Ang inyong kumpanya, ang Valderrama Automotive Parts, ay ang supplier ng pekeng pyesa noon. Namutla si Tessa. Kasinungalingan. Wala akong kinalaman diyan. Bata pa ako noon. Hindi ka po bata para sirain ang buhay ng ibang tao, Miss Valderrama, mariing sabi ni Selly. At hindi ka po bata para magpanggap na biktima? Doon, umabante si Boy De Castro. Ang kanyang kamay ay nanginginig ngunit hawak ng mahigpit ang USB drive. Hindi po totoo ang sinasabi ni Miss Valderrama. Sabi ni Boy, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may lakas. Siya po ang nag-utos sa akin. Siya po ang may pakana ng lahat. Siya po ang nagpautos na sirain ang Porsche. At siya po ang nagpautos na guluhin ko po si Miss Reyes. Kasinungalingan! Sigaw ni Tessa. Tumayo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Binayaran kayo ng Rafa. Sinisiraan niyo ako. Ito po ang patunay, sabi ni Boy. Inilagay ang USB drive sa laptop na inihanda nila. Lumabas sa screen ang mga text messages at email exchanges sa pagitan ni Tessa at Boy. Mga mensahe na nagpaplanong sirain ang Porsche, mga instruction kung paano sisirain ang reputasyon ng talyer,
at mga pagbabanta kung hindi susundin ni Boy ang utos niya. Nagulat ang lahat. Ang mukha ni Tessa ay nagpakita ng matinding pagkatalo. "Hindi ko po kayo kayang labanan, Tessa," sabi ni Boy. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. "Pero hindi ko po kayang magpatuloy sa pagtatago ng kasinungalingan. Kailangan kong gawin ito para sa kaligtasan ko at para sa konsensya ko." Biglang nagsalita ang abogadong kaibigan ni Rafa na matagal nang nanahimik sa likod. "Miss Valderrama, ang mga ebidensya ay napakalinaw at base sa mga nalalaman namin, mayroon pang mga kasong nakabinbin laban sa inyo mula sa ibang mga kumpanya na inyong sinira. Ang kaso ng ama ni Miss Reyes, ang kaso ng Porsche, at ang patuloy ninyong paninira sa talyer ng puso ni Rafa. Hindi na kayo makakatakas." Napakagatlabi si Tessa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ngayon, wala na siyang kawala. "Hindi pa ako tapos sa inyo!" sigaw ni Tessa. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Nakaturo kina Rafa at Selly. "Hindi niyo ako makukuha ng ganoon kadali." Sinubukan niyang umalis. Ngunit pinigilan siyang ng mga pulis. "Miss Valderrama," sabi ng isang pulis, "aresto po kayo para sa mga kasong pandaraya, paninira ng ari-arian at pagbabanta." Sa gitna ng kaguluhan, habang inilalabas si Tessa, nagkatinginan sina Rafa at Selly. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit may kasama ring pagtagumpay. Hindi lang sila nanalo sa kaso. Nanalo sila sa laban para sa katotohanan. Pagkatapos ng pagdinig, bumalik sila sa talyer. Ang sealing order ay inalis na. Ang Porsche, sa kabila ng pagkasunog nito, ay nanatili pa rin. Lumapit si Selly dito. Hinawakan ang nasunog na bahagi ng makina. "Ngayon, Selly," sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Oras na para ayusin ang Porsche at ipakita sa lahat na ang talyer ng puso ni Rafa ay bumalik na. Ginawa ni Selly ang lahat ng kanyang makakaya. Sa loob ng ilang araw, sa tulong ng mga mekaniko na ngayon ay may bagong paggalang sa kanya, unti-unti nilang binuhay ang Porsche. Bawat nasunog na kable ay pinalitan. Bawat nasirang piyesa ay inayos. At sa bawat pag-ayos, naramdaman ni Selly ang paggaling ng kanyang puso. Dumating ang araw na muling bubuksan ang talyer ng puso ni Rafa. Napuno ng mga tao ang talyer, mga loyal na customer, mga kaibigan, at mga reporter. Lahat ay naghihintay. Lumapit si Selly sa Porsche. Ang kanyang mga kamay ay puno ng grasa, ngunit ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang kaalaman at pagmamahal sa sasakyang iyon. At pagkatapos, sa huling pagkabit ng kable, ibinalik niya ang susi sa ignition. Humawak ng hininga ang lahat. Umupo si Selly sa driver's seat. Tiningnan niya si Rafa na nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Humiga si Selly. Dahan-dahan, pinihit niya ang susi. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa buong talyer. Ang makina ng Porsche ay umandar. Malakas, malinaw, at puno ng buhay. Ang tunog na iyon ay hindi lang tunog ng makina. Ito ay tunog ng pagtagumpay, ng paghilom, at ng bagong simula. Nagsimulang magpalakpakan ng mga tao. Niyakap ni Rafa si Selly. Mahigpit, puno ng pasasalamat at pagmamahal. "Selly," bulong ni Rafa. "Salamat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." Nagkatinginan sila at sa sandaling iyon, walang ibang importante kundi sila. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal. Ngayon, sa harap ng lahat ng pagsubok, nahanap nila ang isa't isa. Ngunit, habang nakatayo sila at nagsasaya, isang maliit na bagay ang nangyari. Mula sa ilalim ng hood ng Porsche, sa bandang engine, isang maliit na tiya ng ilaw ang kumislap at pagkatapos ay isang mahinang amoy ng gasolina ang kumalat sa hangin.
Isang bahagi ng makina na tila hindi pa ganap na naayos? O mayroon pang nakatago? Ang ugong ng makina ng Porsche ay umalingaw-ngaw sa buong talyer ng puso ni Rafa, isang himig ng pagtagumpay. Ang palakpakan at hiyawan ng mga tao ay nakakabingi. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, ang tanging naririnig ni Celeste Celi Reyes ay ang pagtibok ng kanyang puso. Niyakap siya ni Rafa ng mahigpit at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init ng pag-ibig at paghilom. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, isang maliit na detalye ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang kislap ng ilaw mula sa ilalim ng hood ng Porsche at ang mahinang amoy ng gasolina. Hindi ito malaking problema. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na mayroon pa ring isang maliit na bagay na kailangan niyang tingnan. Ang ghost damage ni Tessa ay napakatalino. Laging may backup plan. Teka lang, Sir Rafa, sabi ni Celi. Kumalas sa yakap, may kailangan pa po akong tingnan. Bumalik si Celi sa Porsche. Binuksan niya ang hood at sinuri ang lugar kung saan niya nakita ang kislap. Sa gilid ng fuel line, sa isang napakatago at napakaliit na lugar. Doon sa ilalim ng isang selyo na kakapalit lang niya, may nakita siyang isang maliit na compartment. Ito ay napakaliit. Halos hindi mapapansin. Kinuha ni Celi ang kanyang maliit na screwdriver at dahan-dahang binuksan ang compartment. Sa loob, hindi siya nakakita ng anumang sirang bahagi o bomba. Sa halip, may nakita siyang isang lumang, nakatiklop na papel, halos kulay dilaw na sa kalumaan. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinuha niya ang papel. Binuksan niya ito. Ito ay isang sulat. Sulat mula sa kanyang ama. Celi, aking anak. Basahin ni Celi, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Puno ng emosyon. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay naayos mo na ang Porsche na ito. Ibig sabihin, nagtagumpay ka sa paghahanap ng katotohanan. Ipinagmamalaki kita, anak. Napangiti si Celi. Ngunit may luha sa kanyang mga mata. Alam kong mahirap ang buhay na pinili mo. Patuloy ang sulat ni Mang Oscar, lalo na sa mundo ng mga lalaki. Ngunit huwag kang susuko. Ang tunay na lakas ng isang mekaniko ay hindi lang sa galing ng kamay, kundi sa tibay ng puso at sa kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang Porsche na ito, patuloy ng sulat, ay hindi lang basta kotse. Ito ang susi sa isang malalim na lihim. Isang lihim na matagal kong iningatan. Ang taong sumira sa reputasyon ko noon, ang taong nagdulot ng sakit sa pamilya natin, ay siya ring sumira sa Porsche na ito. Nalaman ko ang kanyang modus operandi, Celi, ang kanyang ghost damage signature. At may ginawa akong paraan para mapatunayan iyon kung sakaling kailanganin. Nanginginig si Celi. Ibig sabihin, alam ng kanyang ama ang lahat. Alam niya kung sino si Tessa. At sinadya niyang iwan ang sulat na ito sa loob ng Porsche. Bilang isang last resort na ebidensya. Hindi ko ito inilabas noon, Celi. Patuloy ang sulat. Dahil ayokong madamay ka. Ayoko na masaktan ka. Ngunit ngayon, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nagawa mo na ang lahat. Ibig sabihin, handa ka na sa katotohanan at handa ka nang ipagtanggol ang sarili mo. May nakita si Celi na isang maliit na sobre na nakakabit sa sulat sa loob. Isang maliit na USB drive at isang bank book. Ang USB na ito, basahin ni Celi, ay naglalaman ng lahat ng ebidensya na nakalap ko laban kay Tessa Valderrama at sa kanyang mga kasabwat, mga dokumento, audio recordings, at mga patunay ng kanyang mga pandaraya. Ito ang magpapatunay na inosente ako noon. At ito ang magpapakulong sa kanya. At ang bankbook na ito, patuloy ang sulat, ay ang ipon ko, Celi. Ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ito malaki. Pero sana, makatulong ito sa'yo para maayos mo ang ating talyer at para matupad mo ang mga pangarap mo.
Mahal na mahal kita, anak. Ipinagmamalaki ko na anak kita. At sana, makahanap ka rin ng taong magmamahal sa'yo ng buo, tulad ng pagmamahal ko sa nanay mo. Ipagpatuloy mo ang ating pamana, hindi lang sa mekanika, kundi sa puso. Lumuluhang hinawakan ni Selly ang sulat at ang mga bagay na iniwan ng kanyang ama. Hindi lang ito basta pamana ng pera o kaalaman. Ito ay pamana ng pag-ibig, ng tiwala, at ng pag-asa. Ang kanyang ama ay laging nasa tabi niya, kahit nawala na siya. Lumapit si Rafa. Nakita niya si Selly na lumuluha, at ang sulat sa kanyang kamay. "Selly, okay ka lang?" Tanong ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ipinakita ni Selly kay Rafa ang sulat. Binasa ni Rafa ang mga salita at naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Ang pagmamahal ng ama ni Selly ay napakalaki at ang sakripisyo nito, si Mang Oscar. Alam niya ang lahat, bulong ni Rafa, at ginawa niya ang lahat para protektahan ka, para protektahan ang kanyang pamana. Sa mga sumunod na araw, naging mas maayos ang lahat. Ang talyer ng puso ni Rafa ay bumalik sa dati nitong sigla. Maraming customer ang bumalik. At marami rin ang bago na humahanga sa katatagan ni na Rafa at Selly. Ang kwento ng kanilang paglaban sa kasinungalingan ay kumalat na parang apoy at naging inspirasyon sa marami. Naging mas malalim ang relasyon ni na Selly at Rafa. Hindi na lang sila basta mga kasama sa negosyo, kundi magkasintahan. Ang bawat sulyap, bawat haplos, bawat ngiti ay puno ng pag-ibig at pag-unawa. Naging matatag ang kanilang pagmamahalan na binuo sa pundasyon ng katotohanan, tiwala, at paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Naging magaling na mag-aaral si Boy De Castro. Sa tulong ni Selly, natuto siya na maging mas propesyonal at mas tapat sa kanyang trabaho. Ang talyer ng puso ni Rafa ay hindi lang naging sentro ng galing sa mekanika, kundi naging simbolo din ng pagbabago, ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at ng pagkakaisa. Isang araw, habang nakaupo sila ni Rafa sa tapat ng talyer, pinagmamasdan ang lumang Porsche na ngayon ay makintab at puno na ng buhay. Naramdaman ni Selly ang kapayapaan. "Salamat, Sir Rafa," sabi ni Selly. Hinawakan ang kamay ni Rafa. "Salamat sa lahat. Salamat sa pagtitiwala sa akin. At salamat sa pagmamahal." Ngumiti si Rafa. Hinalikan ang kamay ni Selly. "Ikaw ang nagligtas sa akin, Selly. Ikaw ang nagpabalik sa akin ng tiwala sa mga tao. At ikaw ang nagpuno sa puso ko ng pag-ibig." Ang Porsche 911 Targa ay hindi na lang basta kotse. Ito ay naging simbolo ng kanilang paglalakbay. Isang simbolo ng pagtagumpay sa paglipas ng panahon, sa harap ng pagsubok, at sa gitna ng mga lihim na itinatago ng nakaraan. Ito ang kanilang lihim na pamana ng puso. Isang patunay na ang tunay na halaga ay hindi sa kung ano ang nakikita sa labas, kundi sa kung ano ang nasa loob ng puso. At dito nagtatapos ang kwento ni na Celeste at Rafa. Isang paglalakbay ng pagtuklas, paghilom, at pag-ibig. Taos-pusong pasasalamat sa inyong pagtangkilik sa paglaan ng oras para samahan kami sa bawat kabanata ng talyer ng puso ni Rafa. Bilang inyong manunulat, napakalalim ng aking pasasalamat. Ang bawat salita, bawat emosyon ay binuo ng may pagmamahal. Ito ay hindi lamang basta kwento. Ito ay isang paglalakbay na kasama ko kayo, ang aming mga tagapakinig. Naramdaman ko ang bawat galit ni Selly, ang pagdududa ni Rafa, at ang takot ni Boy. Ang paglikha ng mga twist at pagbuo ng mga karakter na magmamarka sa inyong puso ay isang karangalan para sa akin. Sa kwentong ito, nais kong ibahagi ang mga mensahe ng pag-asa na ang tunay na pag-ibig ay hindi pinipili ang kasarian o estado sa buhay, kundi nakikita ang halaga ng isang tao sa kanyang talento,
at katatagan ng loob na ang pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa sarili, ay ang susi sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan, na ang pag-asa ay laging nariyan. Kahit sa pinakamadilim na panahon, basta't mayroon tayong pinaniniwalaan. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kakayahang bumangon mula sa abo, lumaban sa mga pagsubok at hanapin ang sariling bersyon ng masayang pagtatapos. Naway nag-iwan ng malalim na marka sa inyong puso ang kwentong ito. Malugod ko pong inaanyayahan kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Anong bahagi ng kwento ang pinaka nakapukaw sa inyo? Anong aral ang inyong natutunan? Ang inyong mga komento ay napakahalaga sa akin. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod na kwento, tadhana at misteryo.